balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. Dinilang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayo. Oras naton mga kasangkayan. 1 minuto na ang naglabay sa 1:00 San Kulo. Yes, nakatunin gihapon kamo sa naton midweek nga kapitbahay on air 13th Hour Avenue dinhi sa aton istasyon Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog 882 kHz AM Dayan.
Kaupod naton sa Master Control sa Joven Cardenas ngan Munat Perito ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwatan iyo makakaupod, Charmaine Perito Balvez. Ayan mga kasangkayan, so today is Wednesday, August 27, 2025, day 239 over 365 days. And syempre yan ang mga pangurasan medyo sleepy kita, tikaturugon, kasi busog kita. We hope, nahuman niyo yung pangaon bayan may danawa klase or trabaho. So ayaw mo kabaraka mga kasangkayan, kasi dinhi sa atong programa, uupdan naman kamo, ngan updi kami niyo, para siningatan usa na naman ka oras, nga puno sin wisdom, Wednesday wisdom, kita yan nga adlaw. And good vibes para panindigon good natin ining kabutngaan san semana, Wednesday. Okay, so yan nga adlaw mga kasangkayan, maaram ba kamo? Nga today is World Lake Day. Oo, lake is lawa sa Tagalog, okay? May nga sugad nga selebrasyon o pag-obserbar. Ate Charmaine, yes, bagay na iba sa iyo, nanubaan ko nagsanlawa sa aton, kalugaringon, Mga kasangkayan, ang mga lawa, dira sarapan Instagram background or pan-picnic spot natin, Sini nga mga lawa, actually, they are life givers. Nagahatag sirasin kinabuhi, liwat, Bagan, usang refrigerator san aton kalikasan, Ang lake o lawa, may da isda, may da tubig, may da pagkaon, minsan pa nga may da pa livelihood nga makukuhaan mga tao sa palibot la san lawa. So imagine niyo mga kasangkayan, kung an ilog o river, siya ang pinakaagian san jeep, permi may da mga pasahero, permi na agos ang ilog. So ang lawa naman makasamba sangkayan is bagas isang tambayan la, chill la kita dito, steady kita, pero sobra nga napaka-importante gihapon sining nga yamang dagat, waray masyado nga ribuhong, waray masyado nga samok, pero kung mawawara ini nga lawa sa aton, ma-experience naton kung gaano ba kadako ang epekto, san iya kawara sa aton dibong. Okay, so sa history mga kasangkayan, ang lawa in maihanang nga naging sentro san kinabuhi, center of life. So ang mga sibilisasyon in naporma harani sa lawa. Kasi mga kasangkayan, ang lawa may da tubig, and ang tubig is survival. So biskan sa aton dinhi sa probinsya sa Samarla, may da kita gugti ay nga mga lawa, small bodies of water liwat na nagsusuporta sa pag-uma, pagpangisda, and even sa aton turismo. So in short, mga kasangkayan, ang lawa, dirila basta nga simple nga body of water, kundi siraliwat in silent hero sa aton daily lives. Kasampay paghihapon ni ginti ka nganta sa aton Lunes, aton celebration sa National Heroes Day. So dira lang ang mga tao, kundi patiin usaliwat nga likas yaman, naton. Okay, so mga kasangkayan, bisitahon naton aton Wednesday Wisdom, Siyempre, para yan ang Wednesday, may kita pabalon gihapon nga saring pa golden nugget of the day para sa iyo. So maaram ba kamo mga kasangkayan nga minsan ngayon kinahanglan gihapon naton magpahuway umundang, magpause, magmuni-muni. Kasi ang kinabuhi diri kinahanglan nga busy kita permi, busy-busyhan kita permi, diri dapat may kita mga ginbubuhat, diri dapat nga permi masamok anaton ulo, masamok anaton adlaw. San mga kasangkayan aton wisdom, yan nga adlaw, tikang na kukuhaon naton sa aton World Lake Day celebration,
Sa depinsaran niyo, kung minsan in stressed ka mo, overwhelmed. Bagay iton sa tubig nga siring paging kukurog, kakadal sa hangin, inahagkot na. Pero ang lawa, papahinomdom kita nga pwede gihapon kita maging kalma, maging steady. And tikang siton nga pagiging kalma, mga kasangkayan, makikita mo ang clarity nga maiha mo na ginbibiling. So aton wisdom of the day nga sugad sa usa nga lawa. Peace of mind comes when we learn to stay calm on the surface even if there is movement underneath. Diba? I-breakdown natin ini para mas klaro. Otrohon ta aton wisdom, like a lake sugad sa usa nga lawa, peace of mind comes when we learn to stay calm on the surface even if there is movement underneath. So una, mga kasangkayan, maging kalma kita, bingon and clarity, biskan sabot nga sini nga mga kasamukan, sa atong kinabuhi, sa aton palibot, okay? So baga kasi, example, baga kasi isang estudyante nga ginbobombard sa mga quizzes, assignments, kung magpapanik ka la, magdadamo la iton, diriton masusulbar, mga kasangkayan. Pero kung ikaw undang anay, huminga ka anay, undang anay sa mo gintatrabaho, hinay-hinay mo iton masusulbar, hinay-hinay nga mag-iiban an imo problema, di ba? Mas makaklaruhan kamo kung try niyo nga magkamay da clarity. Kung nano ba kung uunahon, nanon step nga akon ubuhaton, anay. So ikaduha, mga kasangkayan, value what sustains us. So bagay hapon san lawa ang nagahatag sa aton san kinabuhi. So sa tawo naman, ang nagahatag sa aton san kinabuhi, ang aton mga relationships, san aton pamilya, san aton mga kasangkayan, sugad man, self-care, diri natong kalimtan, asya, ang pinaka-importante. So, kung diri mo ni aalagaan nga imo relationships, sa imo pamilya, sa imo sangkay, sa imo kalugaringon, mawawadan ka sa source, san kusog. Nga katulo, small ripples spread far. So, simple lang nga pag thank you, siguro sa mga nakatupo nimo, siguro sa pagpalit mo sa tindahan, thank you, sa mga kasangkayan, natupo mo, hi, hello, simple lang ito, pero dako ngayon nga impact sa era kinabuhi, okay? Sugad liwat sa kindness, mga kasangkayan, sabot nimo nga guti ay la iton nga act, pero dako an impact siton sa mga tao. So again, mga kasangkayan, diri naton baliwalaon, ini nga simple nga wisdom, naton yan nga adlaw, nga darasan aton nakuha naton sa nga celebration sa World Lake Day. So ko an lawa nga ni kaya magtutdo sa aton sa peace and clarity, kaya muliwat, kaya naton liwat. Okay, oras naton, just minutos na ang naglabay sa 1:00 san kulob. So of course, mga kasangkayan, karaglat naton may batian anyo boses, mag-comment ka mo din sa atong programa 13th Hour Avenue. So aton pakiana para sa iyo yan ang adlaw kung an kinabuhi nga ni inusa nga lawa, kung an imo kinabuhi usa nga lawa, paano mo iton i-describe, okay? So comment ka mo letter A kung an iyo ba kinabuhi is kalma and reflective, steady la biskan may samok, cool paghihapon kita, okay? Or letter B, comment ka mo, full of ripples and waves. Grabe ang movement, masamok, bagan roller coaster ride. So siguro, kanto kita sa coastal, may dito pariyahan sa kay kitasan. Wala kita roller coaster, Caterpillar. Ferris wheel, okay? So bagan, Ferris wheel ride la sa aton din. So yes, comment lang ka mo mga kasangkayan, kung letter A or letter B, kung paano niyo i-describe an iyo kinabuhi, kung usa kamo nga lawa. Okay, oras naton 11 minutos na ang naglabay sa 1:00 san kulop. Kita mabalik ka humanla san pipera nga mga pahibaro. You
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP IAGA Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras naton mga kasangkayan, 15 minutos na ang naglabay sa alauna, San Kulob. Kung barkada hatong nakilala ka na diri pa ako itong sinisiring na pagiging makay yakan ko katikangay tumaupay pero hatong nakilala ka tigda ako naglipay ang mga sugunira nanay lalabang kailangan tigsabay diri na ako natutuhay ang mga sagdunira tatay na ayaw na pagtinambay pero sigit magtinagay kay tungunay mga sangkay aning likalag tigda ito na pabayan kunaan mga bisyo sugad and sigarilyo nga tigda ko lang ginudang tungod la para imo
Babae na ako ni gugmaon, biskan malagas ako ni papadayon biskan diri mo karawat nananihimon mga di ka lang akon, ikaw lataki gugmaon, ikaw lagi apon. Gudla pag ginigumana diri mawarata kung nahuna, ikaw gudla diri magbibiling ba ikaw na pag ikaw natatawa, pati ak nadadara, tungod na katapon, timpagigugma, ikaw gudla, diri magpipiling pangatot kahasta. Usa ka adlo na diri ko kaya na diri ka makaistorya, ikaw ang huna-huna, diri mawawara pa kay tungudurot paghanga. Duwa kita ato nagkaawuray, nakilala ka tigda kita nagsangkay baga kitang bata, naguyag langit ko pa, karuyag ka makuha, ikaw ta kinihiguma, pagagabi karuyag ka makitaan, napipiraw ako karuyag ka maabdan, ikaw ta bituon na karuyag ko makaptan ang pasumahagkot ko nakalibutan, pagiguman na waray katapusan, ikaw tak sulod din itaktugan, regalo na harani ko malimtan, kasing-kasing ko na ikaw na ang inyayakan, makuri po ng pastilahan, kinabuhi na waray katuhayan, baga kita nininyang, diri ako balansi pag ikaw ang kulang, mudla pag ginigumana, diri mawarata kung nahuna, ikaw mudla, diri magbibiling ba ikaw na untay, pag ikaw natatawa, pati ak nadadara, tungod na katapon, timpagigugma, ikaw gudla, diri magpipiling pangatot kahasta. Ikaw gudla, pag ginigugma na, diri mawarata kung nahuna, ikaw gudla, diri magpipiling pa ikaw na untay, pag ikaw natatawa, pati ak nadadara, tungod na katapon, timpagigugma, ikaw gudla, diri magpipiling pangatot kahasta.
13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton mga kasangkayan, 22 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulo. Ngayon para naman sa pipirang updates nga aton na andam para yun nga adlaw. Siyahan sa naton mga update. Kulang sa pondo, kinkukulang sa pondo, paanano na ang CHR, pahayag ni Representative Jokno. Adi mga kasangkayan, usapang budget ani kita. Sa budget hearing sa House Appropriations Committee, gintutukan ni House Deputy Minority Leader ug Akbayan Party List Representative Chal Jokno ang issue sa kakulangan sa pondo para sa Commission on Human Rights, CHR. Sigun kan CHR Chairperson Richard Palpalatok, may mandato ang komisyon ilarom sa Anti-Enforced Disappearance Act of 2012 ug Anti-Torture Act of 2009, pero waray nakawahig nga pondo para dinhi sa presente nga National Expenditure Program, NEP. Sa 1.24 billion peso nga proposed budget sa CHR, adala sa 2 million pesos ang ginwahig sa Magna Carta of Women programs, samtang zero pagihapon para sa iba nga mandato. Saring pa ni Representative Jokno, importante nga maresolba dayon ang kakulangan sa pondo para masiguro ang ganap nga implementasyon sa mga balaod sa mga katungod pantawo. Dugang pa sa interpellation ni Representative Jokno, ginhangyo niya ang listahan sa mga detention facilities ug persons deprived of liberty PDLs ikang sa iba-ibang ahensya sa gobyerno. Ang baton sa CHR, kadamaan naman daw sa mga ahensya ang nasunod sa pagsumite sa report, pero may dagihapon pipira nga diri nakakahatag sa kompleto nga datos. Ang patapod naman ng CHR nga igpapaabot kan Representative Jokno ang detalyado nga datos sa antas sa compliance sa mga kulungan sa nasod. Ang bottom line din mga kasangkayan, kung waray bastante nga budget, bangin makurian ng CHR, Commission on Human Rights, nga gampanon ng era mandato ngan sa korhian ang taong bayan pagihapon ang maaapektuhan. Adi mga kasangkayan, reporti kang sa NDRRMC. Mabot na sa 50,000 ang apektado sa low pressure area, LPA ug habagat. Base sa pinakaorhing nga datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, umabot na sa haros 50,000 nga mga individual o 12,790 nga pamilya ang apektado sa malain nga panahon kausa sa low pressure area, LPA ug san habagat. Pinakadako nga naapektuhan na report sa mga rehiyon sa Calabarzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Socsarjan, Caraga, ngan BARMM. Masobra pagihapon 1,000 katao ang presente nga nagpapabilin sa mga evacuation centers. Pinakadamo nga mga evacuees nagtitigang sa Maguindanao del Sur, partikular sa mga bungto San Pandag, Buluan, ngan Paglat. Nagpapabilin pagihapon nga baha ang 15 nga mga lugar sa BARM, rason para ninabi nga nakukurian ang pagbalik sa mga residente sa era mga panimalay. Nagpapadayon paghihapon ng relief operations o bulig sa gobyerno para sa mga apektado nga pamilya, lakip na ang distribusyon sa mga pagkaon, tubig ug mga primera nga panginhanglan. Nananawagan ng NDRRMC san padayon nga paghirot ug pagigsampayan sa mga lokal nga awtoridad samtang nagpapadayon ini nga malain nga panahon. Adi maupay naman nga balita mga kasangkayan.
para maibanan ang bugat san pinansyal nga pasanon san mga manggagawa nga Pilipino, ginduduso ni 4-piece Party List Representative JC Abalos ini nga tulong nga panukala ang balaod nga nagtutuyo maghatag san mas hilawig nga tax deductions ug exemptions para sa mga ordinaryo nga empleyado. Sigon kan Abalos, importante nga mabaton ini nga kamutangan san mga trabahante sa kada adlaw nga nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa lampas sa oras ug natubang sa kadelikaduhan sa era mga trabaho. Aniya ang mga panukala hindi rila para sa kaginhawaan san mga nagtatrabaho kundi makakabulig liwat sa pag-uswag san pannasod nga ekonomiya. Adi ang mga panukalang balaod, una, House Bill 3782 kundi gintutugutan ang paghamubo o pag-iban tikang sa gross income san mga nagtatrabaho san mga gastuson sa pagpabulong ug medical expenses, partikular na sa critical illnesses. Katuyuanan sini nga maibsan ang bugat sang gastuson medical nga most of the time rason san pagkabaon sa utang san mga pamilya. Ikaduha nga panukala nga balaod, House Bill 3783 nagtatakda sa exemption sa pagbuwis san mga masunod: overtime pay, night shift differential pay, ngan hazard pay. Iniin pagkilala sa dugang nga sakripisyo ug panganib nga ginagian san mga manggagawa. Nga nikatulong nga panukala nga balaod, House Bill 3784 ighihitaas ang tax exempt ceiling para sa 13th month pay ug iba pa nga bonuses. Target sini nga pakusgon ang purchasing power san mga empleyado, igaghat ang mas itaas nga consumer spending ug pasiglahon ang ekonomiya. Kung mahihimo nga balaod ini, ang mga panukala ang makakahatag sa mas magaan nga buwis, mas hataas nga disposable income ug mas dako nga suporta para sa panlawas ug kamutangan san mga manggagawa nga Pilipino. Para sa aton katapusan nga update, operasyon san PNP magpapabilin nga normal biskan sa liyo san tigdaay nga pagbalyo san liderato. Ginsiguro san Philippine National Police PNP nga magpapabilin nga normal ang era operasyon ug paghatag serbisyo sa publiko sa liyo san tigdaay nga pagbalyo san liderato san organisasyon. Base sa PNP Public Information Office, diri maaapektuhan sa transition ang mga primerang nga burhaton san pambansang pulisya, lakip na ang pagpanatili san kaayusan, seguridad ug paghatag proteksyon sa kamutangan san publiko. Pahayag liwat san PNP nga ginrerespeto nira ang desisyon san Malacañang kasumpay san pagtalaga kan Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kumo bag-o nga leader san organisasyon, bug-o san era suporta ug pagtapod san iya pagpamuno. Kasumpay sini nanawagan ang PNP sa publiko nga likyanan pagpasarang ug pagtuo sa mga espekulasyon ug diri beripikado nga impormasyon nga pwede magresulta san kalisang. Dugang pa san PNP magiging transparent sira ug maghatag sin opisyal nga update in kaso magkamayada san mga bag-o nga mga kaganapan o pagbabago sa era organisasyon. Sa pagkena, nagpapabilin nga nakatutok ang PNP sa era mandato nga siguradoon ang safety san kada mamamayan ug pagtutok sa kampanya kontra kriminalidad ug banta sa seguridad sa nasod. Oras naton mga kasangkayan, 29 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 2 san kulop asya aton kabugsan sa naton mga updates nga naandam pa rin nga adlaw. Kita mabalik kahumanlasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino.
Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton mga kasangkayan, 27 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulok. Kamo pa dayon paghihapon nga namamati sa atong programa 13th Hour Avenue dinhila sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog 882 kHz AM dial. Para naman sa update sa kamutangan sa naton panahon para ng adlaw Miyerkules, adi si Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 2 LPA na ang minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Una na nga dyan yung nasa silangang bahagi ng bansa. At 3 a.m. today ay nakita po ang sentro nito sa vicinity ng Patnanungan, Quezon. At itong LPA ay patuloy na nagdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pong LPA based sa ating latest analysis, mababa na po yung tsansa niyang maging bagyo at posibleng malusaw o ma-dissipate na rin ho ito ngayong hapon o gabi. Gayunpaman, hindi pa rin po pwedeng ipagsawalang bahala yung mga pag-ulan na magiging dulot nito o idudulot nito ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Maya-maya lamang ay isa-isahin po natin yung mga lugar kung saan ay ine-expect po natin yung mga pag-ulan. Samantala, panibagong LPA ang nakita po natin sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ang sentro po nito as of 3 a.m. ay nasa 200 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Sa kasalukuyan ay hindi naman po ito direktang nagdudulot ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating landmass, pero sa mga susunod na araw ay pwede pa rin po itong makapag-enhance ng southwest monsoon na siyang magdudulot o siya pong makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa kasalukuyan din, yung habagat ay patuloy ding nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon o dito sa katimugang Luzon, sa Visayas at maging sa Mindanao. In-effect pa rin ang ating weather advisory. Sa as of 5 a.m. today, in-effect pa rin ang ating weather advisory sa ilang bahagi ng lalawigan ng Luzon, partikular na nga po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija at Quezon Province. So pwede pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dyan po sa mga na-mention nating lugar, dulot po ng low pressure area.
So yung 50 to 100 millimeters of rainfall ay pwedeng magdulot po ng mga localized flooding. So nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa, dulot ng mga pag-ulan na ito. Samantala, dahil din sa habagat, posible rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan Province, sa Occidental Mindoro, maging sa Antique. Kaya't iba yung pag-iingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Maging handa at alerto pa rin ho sa mga banta ng pagbaha. Samantala, bukas ay posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, sa Palawan, maging sa Antique at Negros Occidental. Dulot naman po yan ng southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, basically po yung buong Luzon ay maulap ang papawirin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, maging dito po sa Calabarzon at sa buong Central Luzon dahil sa epekto ng low pressure area. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa nga ng Southern Luzon dito sa Calabarzon, sa Mimaropa, asahan din natin maulap ang papawirin at may tsansa din ho ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, ang mga pagulan ay posible po sa hapon, especially sa hapon. Samantala sa Mimaropa, dahil naman sa habagat, ay maulap ang papawirin at mataas din yung tsansa ng mga pagulan sa araw na ito. Gayon din sa Bicol Region. Para po sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwedeng mag-range yung ating temperature from 25 to 29 degrees Celsius, 16 to 22 naman sa Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa Lawag, 25 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, at 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, asahan din natin ang mataas din ho na tsansa ng mga pag-ulan at maulap na papawirin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao. At ang nakikita po natin sa natitirang bahagi ng Mindanao ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na papawirin at posible lamang yung mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa Tacloban, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 26 to 30 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius sa Iloilo, 25 to 30 naman sa Kalayaan Islands, at dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Cagayan de Oro ay 23 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao at 23 to 29 degrees Celsius sa Zamboanga City. Balikan lamang ho natin yung ating outlook po sa low pressure area o sa isa pang LPA na nasa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At nakikita nga po natin na meron po itong medium chance sa ngayon na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, posible po itong maging bagyo after 24 hours pa. So patuloy po tayo mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito. At samantala, dahil medyo malawak yung kanyang sirkulasyon, ang nakikita po nating possible exit po nito sa ating area of responsibility ay posibleng ngayong gabi din o kaya naman ay bukas ng gabi or Friday early morning. At para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Moderate o katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at sa kanlurang bahagi ng Luzon area at lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon landmass. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, at natitirang bahagi pa ng ating archipelago ay banayad naman hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan. 13R Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Thank you Ma'am Lori de la Cruz Galicia, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates sa kamutangan sa panahon. Nan update kita partikular din sa syudad sa Kalbayog, kamutangan sa panahon. May da kita na-experience nga pag-uran niya nga pangurason. Aton temperatura sa 29 degrees Celsius, pinakahumubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 30 degree Celsius. Sa expected gihapon nato ng pag-inuran, magkulop, maggabi, mga kasangkayan. So, diri gihapon kita malimot nga pagdarasin payong, proteksyon sa lawas, kapote, kalo, para natin malikyan ang pagkasakit. So, yun naghapon nga
mga panahon inom gihapon kita sin mga vitamina para sigurado gud nga may dagitapan ato sini nga mga mahagkot nga panahon. Update na makita sa aton pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so good news sa mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update, pagtaga-kuryente, unahon naton sa Melco 1. So good news gihapon sa mga MCOs, waray service advisory. Duro-diretso ang serbisyo yana san sa Melco 1. Kadikita sa Melco 2, usap pa nga good news, waray luwat service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente. Pero para sa ton mga MCOs, miyembro, konsumidores tagada, nga waray pa makapagbayad san power bill, alawin para diri kita mautdan san kuryente. Yan ang semana may disco connection schedule dida sa Santa Rita, Basay, and Marabot area. Biyahe kita pa Northern Samar pagtaga-kuryente Nor sa Melco. Maging palusod sira nga scheduled power interruption. Magpaparong ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, san era Palanaskara to Katarman to Allen to Lawang, 69 kilovolts transmission line, yan ang Agosto 31, Domingo nga adlaw. Ikang alas 6 san aga kutob alas 6 san kulop. 6 a.m. to 6 p.m. magkulop nga pagkaparong san kuryente para san pagbubuhaton nga correction of transmission line defects and PMS of HVEs. Apektado sini nga pagparong ang bugos nga coverage area sa Nor sa Melco, ang Northern Samar, puwerela sa mga isla San Biri, San Antonio, Capol, San Vicente, ngan Batag. Lakip sining abiso ang surat sa NGCP pakadi sa Nor sa Melco. Aton oras, 10:07 minutos na laan nagpapabilin ang tismag alas 2 san kulop asya aton kabugasan sa aton mga updates. Pagtaga panahon, pagtaga tubig ngan pagtaga kuryente. Kita mabalik kahumanla san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog. DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals.
Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangen is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangen ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Madulom, masirong, ikaw itagpayong amarigon. Mga kulba, tanan nawara, ay mga mata nakitan pagigugma. Paghuyog, hanhangin, daran nakasing-kasing, anhing yapan pagkaupon, magkusugit at pagtapod. Pagigugma nga halarong di na abat hindulong, ikaw itakon, solusyon ngan baton. Matampog, dalundong, adag ko nga balon, ikaw itakon upo. Kahuman, hituran, kalinawan kami ngaw maunpot hadughan. Maghuyog, hanhangin, daran nagkasing-kasing, anhingyapan pagkaupod, makusugit at pagtapod. Pagigugma nga halarong di na abat hindulong, ikaw itakon, solusyon ng baton. Sana nun kamasironghan panahon, ikaw nihapon itiyon ng tangaso na nga iyon. Sahon ni mo naging baton, kadina sirong na at marigon na payong. Paghuyog, hanhangin, daran nagkasing-kasing, anhingyapan pagkaupod, makusugit at pagtapod. Pagigugma nga halarong di na abat hindulong, ikaw itakon, solusyon ngan baton. Kay ikaw naghatag hakim direksyon, kay ikaw ang rason kung kay ano malipayon. Kay ikaw it ako marigon nga payon.
balik mo'n balud ang lawas ko, nahihidlaw ako. Ang pasunap plus ang palad mo, namimingaw ako. Kung nagkasayo pa ko, diri ko gusto nga pasakitan ka. Pasayluwa ko, hangyo ko ang imo nga bumalik ka. Kayan pag-igugma, diri basta-bas tala. Masakit at dugaan kung magbubulag ganda. Sangli, balik mong balud ang lawas ko, nahihiraw ako. Ang pasunang blusan, palad mo, namimingaw ako. Ilawas mo, ako na ba ang iyong mga haplos? Ako na mimingawan iyong mga hako. Bisan ako kumain, bisan na nakabuwadon, masakit na dugan nga rayo ka agong. Oras naton mga kasangkayan, 7 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulo. Kung kaya mag-usa, balutan ako dahil ikaw na. Nakasayo pa ko, nakasayo pa ko. Bueno mga kasangkayan, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita buwas na adlaw Webes, Agosto 28. Tika nga launa kutob alas 2 San Kulop, kada Lunes hangtod Viernes. San aton programa 13th Hour Avenue. Nakaupod naton sa Master Control si Joven Cardenas ngan Munet Perito, ngan sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako luwatan iyo nakaupod Charmaine Perito Balvez. Day 239 over 365 days. Happy Wednesday. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 PM. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. DTI Summer ngan LGU Calbayog mahugot nga nagbrobligay para sa anti-arabot nga pagdumara Summer Investment Forum. Mga mangrisda sa Katbalogan nakakarawat fishing gears matikang sa BIFAR. Pamatiyan tan detalye kan Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Ginparigon kakulop Agosto 26 an mas mahugot nga pagbubligay sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog ug sa Department of Trade and Industry o DTI Summer para sa tiarabot nga Summer Investment Forum 2025. Sa igindumara nga meeting, sabot nga ni Provincial Director Engineer Milo Cinco Macabare, kaupod si Trade and Industry Development Specialist Cyril Roy Lumentigar, ngan Mayor Raymond Uy, gintukib ang opisyal nga presentasyon san Calbayog. Sentro san diskusyon ang pagpakita san estratehiko nga lokasyon, marigon nga economic foundation, ngan prioridad nga sektor san syudad, como primera nga investment hub sa probinsya.
Ang forum may tema nga Invest Summer 2025, Igniting Growth Through Partnership nga nagtutuyo nga aghaton ang mga mamumuhunan ug itukod ang mas inklusibo ngan panmaihaan nga pag-uswag direla sa Kalbayog kundi sa bug-os nga Samar. Pinaagi san pakigsumpayan san Kalbayog LGU ngan DTI Samar mapapakita ang importansya san kolaborasyon sa pagpapakusog sa ekonomiya san lalawigan. Didto naman sa syudad san Catbalogan, nakakarawat kakulop Agosto 26 san dugang nga bulig sa era pangabuhian ang mga asosasyon sa mga mangirisda matikang sa Barangay Bagungon ngan Barangay Mercedes sa syudad san Catbalogan, Samar. Igin-distribuer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, kabulig ang gobyerno lokal sa Catbalogan ang mga bottom set long line o kitang fishing gears ngan mga styrobox para magamit sa mas taluwas nga epesyente nga pagpangisda. Katuyuanan sa nasabing inisyatiba ang pagparigon ngan pagpakusog sa sektor san pangisda sa syudad. Ginlalauman nga makakabulig ini agud mapahitaas ang kita san mga asosasyon ngan masiguro ang sakto nga supply san isda sa mga merkado. Pinaagi san sini nga inisyatiba, mas napapakusog ang papel san mga mangirisda como kasugbong san gobyerno sa pagpauswag san lokal nga ekonomiya ngan sa pagataman san yamang dagat san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Pagbugo sa Samar Smart Roadmap sa Basay ginplansya na para sa pagiging smart and sustainable municipality sa Basay, Samar. Pagparigon sa kapasidad sa panlawas ug serbisyo medikal sa Northern Samar ginduduso sa PLGU. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Gintutukan niya na sa gobyerno lokal sa Basay ang pagiging usa nga smart ug sustainable municipality ilarom sa liderato ni Mayor Luz Chu Ponferrada. Katuyuanan sa inisyatibo nga himuon mas epesyente ug moderno ang serbisyo sa lokal nga gobyerno gamit ang teknolohiya ug makabag-o nga pamaagi sa pangobyernuhan. Lakip sa mga pangunang pitad mao ang pagporma Basay Smart Roadmap nga maghatag direksyon para sa mas maupay nga paggamit sa impormasyon, komunikasyon ug siyensya sa iba-ibang nga sektor sugad sa infrastruktura, ekonomiya, kalibungan, institusyon ug sosyedad. Base sa Department of Science and Technology, DOST Region 8, importante ang inisyatibo para masigurado nga makakabenepisyo ang nga tanan nga mga Basaynon sa digital transformation ug sustainable development. Naghatag liwat bulig technical ang mga eksperto tikang sa University of the Philippines, Los Baños para sa pagporma mga kritikal nga parte sa roadmap lakip na ang pagplastar klaro nga indicators sa Smart and Sustainable Communities Program. Ginsiguro sa LGU nga welcome sa era ang mga dialogo sa inobasyon ug pakigburbligay para mas mapauswag pa ang kalidad sa kinabuhi sa bungto san Basay. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpahugot sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang pitad para pahilawigon ang serbisyo medikal ug kapasidad sa panlawas sa probinsya. Ilarom sa Health Capacity Building, Climate Resilience and Opportunities HCO Development Agenda ni Gobernador Haris Ungchuan. Nakatutok ang probinsya sa pagpaupay sa mga ospital, diagnostic services ug pagpaabot specialized healthcare para sa mga Nortehanon. Lakip sa mga gintututukan sa probinsya, mao ang modernisasyon sa pasilidad, mas maupay nga akses sa serbisyo medikal ug pagporma kadugangan nga oportunidad sa trabaho sa sektor sa panlawas. Katuyuanan luwat sini nga batunon ang mga challenges sa kakulangan sa kagamitan ug specialist doctors sa mga tayaw nga bungto. Lakip sa inisyatibo ang pagborbligay sa Provincial Health Office
Public Employment Services Office ug Economic Development and Investment Promotions Office para siguraduhon nga maipapatuman ang mga programa nga makakabenepisyo diri la ang mga pasyente kundi pati ang mga trabahante sa panlawas. Gintagan doon ni Governor Ong Chuan nga ang pagpauswag sa healthcare system sa Northern Samar ang diri la para sa pagkayna kundi pundasyon sa mas marigon ug mas mauswag nga serbisyo medikal para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugasan sa aton mga balita, sena nga pangurason, padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.